Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit daw sa pinang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na insidente ang naganap kamakailan kung saan pinauwi lamang ng mga tauhan ng ating mga kalespo ng kanilang mga sarili matapos ang planong sugurin ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, tila nasindak ng mga lesbo sa presensya ng dating Pangulo dahilan upang umatras ang mga ito sa kanilang misyon. Ang nasabing insidente ay naganap sa isang hindi pa matukoy na lokasyon kung saan ang mga lesbo sa ilalim ng utos ng ating mga kalespuhan ay dapat sanang magsagawa ng isang operasyon laban sa dating Pangulo. Gayunpaman, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang misyon, pinili ng mga lespo na umatras at pinauwi na lamang ang kanilang mga sarili. Si General Marbil, ang kasalukuyang hepe ng mga ating mga kalespuhan, ay umani ng matinding batikos mula sa publiko dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa insidente. Ayon sa mga ulat, wala ring nagawa si General Marbil upang ipatupad ang orihinal na plano ng kanyang mga kalespuhan. Bagaman walang malinaw na pahayag mula sa ating Departamento ng mga Kalespuhan o kay General Marbil ukol sa tunay na dahilan ng pag-atras ng mga lespo, marami ang nag-aakala na ang takot at respeto para kay Duterte ay maaaring naging malaking salik sa kanilang desisyon. Samantala, nanatiling tahimik si dating Pangulong Duterte ukol sa insidente, habang patuloy ang mga kritiko sa pagdududa sa kakayahan ng ating mga kalespuhan na ipatupad ng batas, lalo na sa harap ng mga makapangyarihang personalidad. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga katanungan hinggil sa integridad ng ating Departamento ng mga Kalespuhan at sa kalayaan ng mga otoridad na magpatupad ng kanilang tungkulin, lalo na kung sangkot ang mga malalaking pangalan sa politika. Patuloy ang mga mamamayan sa pagtutok sa mga susunod na hakbang ng ating mga kalespuhan at kung paano nila haharapin ang mga ganitong isyu sa hinaharap. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers natin diyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tapos malalaki ang views. Naku, daang libo bayad dyan. Biglang naging yung mga gagong, ay sorry, ayoko na magmura. Magagalit daddy ko. Yung basta yung mga dating mga vloggers na hindi naman political vlogger na binabanatan si Sara, bayad yun. Troll army ni Bangag, yan ay bayad yan. No? Oo. I mean, kasi, ang hirap ipagtanggol ni Tambaluslos, ha? Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol ni Tambaluslos, ang hirap banatan si Sara. Talagang bayad yung mga yan. Obvious ba? Halata mo naman eh. Like po like po tayo. Basher nyo rin to si Bingot eh, no? Wala naman. Oy, Bingot! Bigyan mo naman ako ng argumento. Gusto ko yung mapag-iisip naman ako. Hindi yung puro sumuko ka na. Oo. Ang dami nga eh. Hindi okay lang naman. Basta bigyan mo ako ng magandang argumento. Mag-uusap tayo. Pero kung ganyang puro sumuko ka, wala. Ito. Hindi, ano naman eh, basta naman may papansin lang daw yan si Bingot. Oy, Bingot ha, siguraduhin mo may kinikita ka dyan sa ginagawa mo. Baka puro ka lang pa ganyan, mukha ka lang tanga. Sana pag nasipa yung mga congressman sa darating na araw po, imbestigahan at ikulong din po nga. Alam mo, itong congressman
Ang congressman is a local election. Ang boboto lang yan yung distrito. Kaya kayo, sana naman yung sa distrito ninyo, pag nakikita nyo na aso ni Tambaluslos, yung congressman ninyo, huwag nyo naman na iboto kasi kami, wala kaming magagawa dyan eh. Sa distrito nyo lang yan eh. Kunwari, first district ng Maynila, hindi naman kami pwedeng bumoto dyan kung hindi kami taga dyan. So hindi namin maiboboto yung congressman na yan. Diba? So tingnan nyo na lang yung mga congressman ninyo. O pag hawak sa liig ni ni Tambaluslos, hayaan mo na yun, wag nyo na iboto. Sinisilip mo lang kung ilan yung 5,000 viewers ko eh. Oy. Yun na, nakapagpakulay na sa inyo ha. Ikaw na eh. Sabi dito, I notice mula nag-SMNI ang Banateros ay mas gumagwapo. Ay, correct. Siyempre. Ay, nabibilang tayo sa mga gwapo at magaganda. Mauubos ang Kongreso, tuta lahat ni Tamba. Sabi ni Banateros, OnlyFans. Wag nyo na iboto. Ha? Pambihira kayo. Pag ibinoto nyo pa tingog, ewan ko na sa inyo, medyo may ano kayo ha. Oh. Mm-hmm. Malakas naman talaga PLDC. Malakas na PLDC sa pananampalataya, malakas sa paniniwala, malakas sila sa pagmamahal, malakas sila. Malakas sila kay Lord. Sabi dito, paano magbibigay ng argumento ang bingok na yan wala ngang alam? Di, totoo, walang alam. Oo. Paulit-ulit lang yung ano, ayaw magbigay ng ano. Salamat sa inyo na andito kayo sa Davao. At least nakikita nyo po ang pinagkagawa ng mga pulis na yan at utos ni Diwata. Balita ko ay makikipag-usap si Abalos dito sa KOJC. Sana naman matinong kausap yan si Abalos. But I respect them kung magtitiwala sila kay Abalos. Basta ako wala akong tiwala dyan. Ha? Hindi kasi hirap ako talaga magtiwala sa taong ngiwi. Hangga't hindi niya napapaliwanag bakit ngiwi, medyo yung aking tiwala wala akong tiwala sa ngiwi. Ever since, even before the 2022 election, kaya hindi ako nabudol eh. Nakinig ako kay PRRD. Ayaw ko talaga sa taong ngiwi. At huwag kayong magagalit ha. Hindi po ako nagdi-discriminate sa gumagamit or sa napapagbintangang gumagamit. Pero kasi kailangan harapin nila. Get help. Admit, get help. Di ba? Kung in denial ka or hindi mo ipaliwanag na maayos, medyo kaduda-duda talaga. Elmer, shout out sa'yo. Edgar Topic, huwag maniwala kay Abalos. Yes, I'm with you. Wala akong tiwala dyan. Puro ka ganyan. Dito tumira. Gusto mo nang umuwi. Sabi ni Cristiano, huwag niyong burahin ang obob na bingot. Sarap paglaruan ng bopol ng utak. Hindi nga, buti nga sana kung mayroong argumento eh. Gusto ko nga sumagot sa mga argumento. Ang problema, wala siyang argumento. Paulit-ulit lang yung komentaryo niya. Di ba? Ito sa mga bashers dyan, sa mga trolls, alam ko nakikinig kayo dyan. Doon sa mga hindi makamove on, nakikinig. Bigyan nyo kami ng magandang argumento. Ganun lang kasimple. Sasagutin natin yan. Pero kung papakita nyo yung wala kayong laman ng utak, doon na kayo manood sa ibang vloggers. Huwag na dito. EJ Banateros, inaaway mo si MJ? Hindi. Ako nga inaaway eh. Oo. Ayaw niya may nagpapakulay dito. Marlon Baltasar, salamat Coach Oli sa mga sacrifices niyo mga Banateros brothers. Yung pasensya niyo, andyan kayo sa malaking tulong. Ay, maraming salamat din po.
Marlon Baltasar dito sa KOJC kasi alam mo, ang babait ng mga taga KOJC, ha? Walang mayabang dito. Oo, kami lang. Yan lang ang yan lang mayabang dito. Walang mayabang dito sa KOJC. Ang kapatid pala niya, Hmm. kapatid ni Asa. Ito, O sabi ni Banateros, si Bingot dapat doon yun kay Boss Dada. O Bingot, lumipat ka ron kay Boss Dada. Hmm. Hmm. Sabi, tanga ni Argo, Bingot, paulit-ulit. Kaya nga paulit-ulit lang ang comment niyan di ba? Gusto ko naman, oy, mga bashers, bigyan nyo naman ako ng argumento, wag paulit-ulit. Oh. Ayan, papakita ko po sa inyo, ha? Oh. Ito na po, medyo talaga makulimlim. Oh. Ayan. Kapait pala ng kapatid ko nagbibigay Hmm. ng assistance pala dito sa KOJC. Praise the Oh. Lord. Oo. Binabati yung kapatid. Medyo sa ngayon matahimik pero doble-doble na po ang nakapark sa halabas. Sinasadya po nila yan. Oh, nakapark sila sa labas. Oh, kasi tapos yung fire truck nandoon. Oh. Oh. Hindi katulad nito. Ewan ko sa iyo. Abot ba internet sa baba? Hindi. Dito lang. Oh. O ikaw ano masasabi mo? Total andiyan na kayo. Oh. Anong Ano? report mo? Sige. Ang report ko Sige. sa ngayon dapat after sa nangyari nung Senate hearing, dapat matuto na sila. Huwag na nilang gawin yung ginawa nila sa Junten. Sinabi na nga, napapapasukin sila ng maayos kung mag-courtesy sila sa mga officials ng KOJC. May drama. Gusto ata ni Abalos yung madrama eh. Yung action. Yun ang gusto ni Abalos Parang may gusto siyang ipahiwatig. Ayaw ng alam mo naman natin na ang mga taga Davao City, yung mga Davaoenyo po, ayaw, lalo na yung KOJC. Ayaw natin yung magulo. Kasi tinuruan nga tayo ni Pastor na maging peaceful lalo na sa komunidad natin, peace-loving na mga tao. So kung gusto niyo ng gulo, gusto niyo ng aksyon, kami ayaw namin ng ganyan. Ako rin, ayaw ko eh. Siyempre, wala tayong magagawa kasi ganyan na mga... Yung mga gusto ng action, parang mga artista lang yun. Mahilig sa camera. Oo, yun. Pero anong balita nyo? Kasi mayroon tayong balita na may report na susugod at pupunta rito mga pulis. Actually, yung yung may mga report na tayo na natatanggap palagi na yun nga, susulong sila. Yun na yung Medyo mabigat yung palagi laptop. natin eh. Medyo mabigat yung laptop. Ayun. Actually Coach Oli, palagi na tayo nakakatanggap ng mga ng mga intel, ng mga information na yun nga, minsan madaling araw susulong daw sila. Nung Sunday, last Sunday dapat susulong din sila. So yung mga ganun na yung mga ganun na mga information na natatanggap natin. Syempre hindi natin binabaliwala yan. Kasi nangyari na nga yung Junten eh. Ginawa na nga nila nung Junten. So posible na mangyayari ulit. Oo. Tayo ba ay nakahanda dyan? Nakahanda ba? Always naman tayong ready. Yun nga lang, palagi nang sinasabi ng mga KOJC official po natin na wala kaming armas. Di ba kahit kayo nakita nyo, kahit nag-ikot kayo, wala kaming baril dito. Wala kaming mga armas dito. Yung armas lang namin, yung pananampalataya namin, na kung ililigtas kami ng Diyos, ililigtas kami. At saka camera. Yan. Camera. Yun. Kasi yun ang sinasabi palagi ng mga ng mga officials namin, ng mga leaders namin, hindi nagsisinungaling yung camera. Kaya nga yung Junten pala nagsisinungaling sila na hindi daw marahas. Yung video, yung mga CCTV footage, kitang-kita eh. May sinaktan pang babae, di ba? May sinaktan pang babae. Yun yung masakit doon sa Glory Mountain. So ayaw namin ng ganun. Ayaw namin ng marahas. Kasi yun nga, tinuturuan kami ni Pastor na maging peace-loving, mapayapa. Na nakita nyo naman po, kayo, nakaikot kayo mismo dito, kung gaano kapayapa yung mga tao. Oo, mapayapa. Ang babait na actually ng tao rito. Oo. Kaya hindi bagay si Master Judea dito. Siya lang mayabang dito.
So, ganun, coach. Ganun yung ano na. Hindi, mabait talaga. Oo, handa kami, ready kami kung ano mga gagawin nila. Pero, yun nga, nandiyan naman yung legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. Harapin nila yung KOJC legal counsel namin. Pero ano masasabi mo, bakit ginagawa to ni Abalos at tsaka ni Marbil? Tsaka ni Diwata? Alam mo, yung mga ganyan na mga ano, yung mga ganyan na mga tao, kagaya ng sinasabi natin sa press conference, dahil may mga personal interest na eh. May mga ano na, may mga gusto na silang mangyari, parang yung kumbaga nasa-sacrifice yung mandato sana nila bilang mga government official, bilang mga taga Philippine National Police to serve and to protect. Na nako-compromise yan, nasa-sacrifice yung mandato nila because of their personal interest. Ngayon, kung may personal interest ka na, you will not think anymore kung ano yung, kung tama ba itong gagawin mo o kung mali ba yung gagawin mo. As long as makukuha mo yung interest mo. So, Ikaw- umano lang po. For example, si Marantan, pati si Torre, gusto nila umano maging susunod na PNP chief. Meron ding tayong natanggap na dahil natanggap na nila yung bayad, ewan ko, yung bayad siguro sa patong sa ulo ni Pastor, natanggap na nila, nagkukumahog na sila. Power and money talaga, no? Power and money. That's why, dito sa kingdom po, tinuturo talaga sa amin ni Pastor, yung paano yung merong self-control pagdating sa power at pagdating sa money. Kaya dito po, zero corruption po talaga. At wala pong gahaman sa dito power. Kasi once you have that love for power and money, doon na magkaka problema yung buhay mo kapag may pagmamahal ka na sa pera. Kasi sabi nga, 'di ba, the love of money is the root of all evil. Yes. Tama. Kaya ikaw ba, Sir Jason, botante ka ba? Ay, botante ako. Boboto mo ba si Abalos? Sa nangyayari ngayon, masasagot yan ng natin. Alam niyo na eh. Alam niyo na eh. Binibiro ko lang. Oo, halatang halata na eh. Oo, hindi na kailangan sagutin yan. Oo, obvious na, coach. Pero kung magbabago, Kayo, wag niyong iboto naman si Abalos, pambihira kayo. Wag isip-isip kayo, ha? Pabubudol na naman kayo. So yun, obvious. no way. No way. Obvious. So, yun yung palaging din, maganda rin, coach, Master Judea, na si VP Sara, isisingit ko lang, si VP Sara, palagi tayong nire-remind na huwag tayong magpadala sa ingay ng politika ngayon. Oh, speaking of BP Sara, kasi yung kahapong Banateros program, yung report mo about BP Sara ang kinuha namin. Oh, ano masasabi mo yung mga pambabara niya at pamumulitika? Di umano ni Ontiveros, sabi ni BP Sara. Actually, sa ilang beses ko pong nag-cover kay Vice President Sara bilang isang reporter po na na-assign po sa Office of the Vice President, na nagulat ako. Kasi may ngayon nagsasalita na si VP Sara. Kung ikukumpara natin sa mga nakaraang araw, medyo matipid yung sagot ni VP Sara sa mga tanong na pang-politika. Pero as you can see, during the Senate hearing, dun sa budget hearing niya, and then after, yung during sa ambush interview, nagsalita ni si VP Inday. So alam mo na ano yung stance niya. Yan naman yung hinihintay ng yan naman yung hinihintay ng mga publiko ng Pilipinas. Yan din inaantay ko. Oo, hinihintay ko rin yan. Bilang isang, itanggalin natin yung pagiging pagiging reporter natin. Yun yung hinihintay natin bilang mga Pilipino. Yung may tatayo para sa atin. Kasi as you can see, sa nangyayari po ngayon sa politika, hindi natin alam yung sinong tatayo para sa atin. Sino yung magiging boses natin. 'Di ba? So, it's a good sign that VP Sara is now speaking. Nagkakaroon ng lakas. Kung titingnan natin, nabibigyan ng hope, nabibigyan ng lakas yung mga Pilipino ay may tatayo para sa atin. Kasi at the very first place naman, Coach Oli, Master Judea, tayo naman yung boss, yung mga Pilipino yung boss. Yan yung palaging pinopoint out ni VP Sara eh. Yung boss is yung taong bayan. Yan sila, trabahante lang natin yan sila. They are working for us. So, and we're so blessed because we have Vice President Sara and Duterte's na yun nga, pinapahalagahan yung taong bayan at nagsasalita para sa taong bayan. Yun, maganda yan kasi at least, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Pag nagsimula na si BP Sara,
simula na tayo. Pero linawin ko lang ulit, pagkatapos papasa na natin kay Master Judea, meron po tayong nakuhang intel na talagang pasugod ang mga pulis dito. Yun yung ano natin, yun yung natanggap po natin na ano na information na intel na may susugod po sila dito. Actually, parang mag-gather sila at 3 p.m. Then yung pinaka full blast po nila is tomorrow. Mhm. Hindi natin alam kung ano ang gagawin nila despite after the 2 Senate hearings conducted by Senator Bato. Hindi natin alam kung anong gagawin ba nila. Uulitin ba nila yung June 10? Papayag po ba sila na meron na namang mga injustices ang gagawin nila? Kasi kung titingnan po natin, dahil sa ginawa nilang June 10, parang nayuyurakan na po talaga yung dignidad ng mga At pulis. saka talaga may tendency silang gawin yon. May tendency. Alam mo, kaya ako on my part, hindi ko po alam sa inyo or sa mga kasamahan ko kung ganun. Kasi kaya namin nila live to, para na sa ganun, mapanood nila, ma-preempt, na alam nila, na alam natin yung plano nila. Actually, bago pa dumating dito yung mga truck-truck na yan, naka-report na. Naka-report na. Alam Naka-report. natin. Kaya alam namin kung saan. 'Di ba? Kasi syempre may dadaanan yan, yung mga truck-truck na yan. Nakikita natin yan. But anyway, para ma-preempt, hindi nila ituloy kasi mas maganda hindi sila magpumilit gaya nung June 10 dahil talagang hindi po ibibigay ng mga taga KOJC. So kaya nila live natin para sana hindi matuloy. So yun. I will speak in behalf po of the KOJC bilang isa po sa mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ. Hindi po talaga kami hindi ko po kami papayag na gaganituhin nila yung tirahan namin. Tirahan namin to eh. Kasi ang akala nila parang ano lang to, parang basta-basta lang na simpleng lang lugar. Tirahan namin to. Tayo kapag binabastos yung tirahan natin, hindi tayo papayag diyan. Yes. Oo. Even yung mga ordinaryong tahanan. Even if yung ordinaryong tahanan, pag binabastos, bigla kang susulong doon na wala namang walang courtesy, hindi ka makikipag-ugnayan doon sa may-ari ng bahay. Dito kami nakatira eh. Maraming nakatira dito. And like for example, Sir Jason, yung mga Ayan. rights na mga lupa na pinapaalis ng mga may-ari, nakikipagpatayan sila, di ba? Oo. Kung tutuusin, hindi sa kanila yun. Yes, correct. Nakikita na sila. Ito Tama. ba kaya na kayo, Oo. pawis din ng puhunan dito. Correct. Talagang ipaglalaban ninyo. Pero ito, sundan ko na lang po yung question ni Coach Oli. Ano po ang inaasahan nyo sa muling paglusob ng mga kapulisan dito sa Kingdom of Jesus Christ at sa iba pang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ? Ano po ang inaasahan ninyo na gagawin nila? At ano na rin po ang panawagan ninyo sa ating mga kapulisan na ini-expect po ninyo na gagawin nila sa susunod o pangalawang pagkakataon na paglusob nila dito? Actually, ang inaasahan po namin talaga, yung magiging senaryo po noong June 10, 2024. Apo. Di namin alam kung magiging worst, but we are preparing for the worst if ever na yun ang gagawin po nila. Yung marahas nila na nilusob, umakyat sila sa mga pader ng KOJC compounds. Yun yung inaasahan namin, yun yung pinaghahandaan namin. Pero kung halimbawa man po, may pagkakataon na sa harap nyo, yung nag-uuto sa kanila o yung pulis na namumuno sa kanila, ano po yung pakiusap ninyo? Ang pakiusap lang po namin na maging disente sila. Yun yung pakiusap namin. Yung tuparin nila ang kanilang mandato talaga. It is to serve and to protect. It is not to cause fear sa mga kapwa nila Pilipino. Kasi ang mga KOJC missionaries, Pilipino kami. So they need to respect our rights. Correct. Kailangan nila irespeto yung karapatan namin bilang mga Pilipino. And every Filipino has a right. Yes. So, Yun. bilang Pilipino dito sa Oo. bansang ito. Wag nilang parang itratuhin kami. Wag nilang parang tratuhin kami na parang wala kaming karapatan. Correct. Oo. Parang baliwala. Parang baliwala lang. Pare-paras po tayo mga Pilipino. Yes. Lahat po tayo may karapatan dito. May karapatan ng taga-KOJC. Correct po. May karapatan ng taga-labas. Check. Pero ito, may nagtatanong kanina kasi kung sino daw ang gwapo na pini-interview natin. Siya po si Jason Rubico na angkot po siya ng SMNI. So, Opo. Ito namin nagtatanong. And then may question po sila kasi nabanggit ko kanina, ang kulay po kasi nito may kahulugan, nakalimutan ko lang. So baka po pwede i-explain Ay, this ito. episode ang kahulugan ng kulay na to. Ito. Ate Hana. Ayan, si Ma'am Hana. Ma'am Hana. Ma'am Hana. Yung explanation. Anong explanation itong mga colors nito na itong red,
black and white. Sinabi niya sa akin ni Bob King, Mm. But red kasi is for bravery. Red is for bravery kasi and love of country. So that is why red. And the other color is part talaga ng kulay na SMNI. That's all. Thank you. Tapos yung white, di ba? Yun parang Si Ma'am Hana, di ko pa nai-interview yan. Oo. Parang gusto niya abogado lang si Atty. Oo. Sal. Oo. Ayan Joke po. lang, Ma'am Hana. So at least nakaka-proud po kapag suit mo yung uniform. Kasi Kasi alam mo, itong uniform na ito. pag pinag-uniform ka, tapos di ka nag-uniform, it means hindi ka proud. Oo. Oo, Oo. yung gaya ng iba dyan. Pero ngayon hindi ako naka-uniform ngayon pero meron ako SMNA ha. Oh, pinatatamaan Meron ko ako. rin siya. Hindi naka-SMNI siya eh. oh. Naka-SMNA ako. Ayos yan. Din ako. Ah. Sa puso. Oo. Kasi itong design na yan, ano talaga yan, si Postor talagang nagpili niyan. Siya talagang nag-ano ng design na yan. So kahit saan ka magpunta, yung alam mong magiging proud ka. Kasi yung alam mo yung pinaglalaban ng SMNA at alam nyo naman na para lang tayo sa katotohanan. Nation building. Nation building. all that. Oo. So The truth that matters. yes, That is that's it. right. So yun yung nakaka-proud eh. Alam mo, Sir Jason, ito, lagi nasa kotse ko to. Mag-uniform ka muna bago ka magsalita. Hindi pa ready. Oo. Wala. Ilabahan yung suot mo. Ilabahan. Oo. Hindi ka ready. Ayan po. Sir Jason, Thank you po. Oh, Oops, thank you. Thank you. Thank you po. Ayan. Nagpag-aabang kami ngayon eh. Thank you. Oh. Dito nga muna ako. Oh. Nawala na tuloy mo ng ating live. Pero alam nyo, nakakabilib talaga ang SMNA yan. Okay, thank you. Yung mic mo, baka ano masabi ko dyan? Hindi, alam mo ha. Nuwag muna kayo kay Boss Dada, nuwag kayo kay Coach Oli. Tutuloy ko muna to para hindi sabay-sabay. Mamaya maghintay tayo kung ano yung mga kaganapan. Then, abangan nyo po at pagka meron po nangyayaring hindi. Sabi, pupunta daw ulit si Diwata dyan, pero Pag meron po, handaan ni bro. pag meron Carlo, po movement, Ito yung ano mo, isi-share nyo po lahat. Oo. Basta kami Banateros, lahat kami suportahan. Medyo madilim na dito, hindi pa lang kami nagpapatay ng ilaw dahil ay nagbubukas ng ilaw. Makikita kami sa labas eh. Grabe, bukas lahat ng 4 na aircon, ng lamig ah. Kasara ko nga. Ano, wala na trolls? Wala, kasi pag ang mga trolls, pag usapang seryoso, wala yan. Oo, ang gusto niya puro asaran, puro pero pag may sense ang pinag-uusapan, wala yung trolls na yan. Ay, thank you. Thank you. O ayan, pero alam mo, di ba, totoo nakakabilib ang SMNI kasi pwede namang madali ang buhay ng SMNI, di ba? O, susunod ka lang, hihimod-pwed ka lang sa kanila, hindi ka pinahihirapan. O, pero, ganyan po ang ginagawa. Pero sa lahat ng mainstream media, ang hindi lang nila nahawakan sa liig, SMNI. Kaya SMNI ang ginigipit. Kitang-kita nyo naman yung ibang mainstream media. Napakatahimik. Oy, Rich Spice, may bago tayong member. Maraming salamat po sa nagpa-member kay Coach Oli, si Rich Spice. Thank you. Mayaman to si Rich Spice. Oo, mayaman to. Rich eh. Para natin, ma'am. Ayan. O, eto na daw. Ibababa na daw yung blinds. Kasi bubuksan na yung ilaw dahil madilim na. Dahil pag binuksan yung ilaw, kita kami sa labas. So, isasara na. Pasensya, naka-live di ako makatulong eh. Ayan, bubukasan natin yung ilaw. Pero palagay ko, ang dapat isara yung aircon. 4 na aircon bukas eh. Ang lamig. Oh. Sabi ni Ray, mainstream media, mga mukhang pera, mga yan, puro kasinungalingan. Kaya nga po, alam nyo, ayun! Mas pogi pala tayo pag may ilaw eh. Oh. Sige. Yan, sinasara na nila yung ilaw, ay yung blinds. Para hindi kami makita sa labas. Oh, 'di ba ang cozy-cozy ng tulugan ko? Yan yung tulugan ko dito. Oh. Nagko-close na sila.
O, sabi dito, ito pala natanong ko, tama. Jason, anong gagawin natin? Ito kasi komentaryo. Kung sino ang dapat papasukin na mag-serve ng warrant, huwag papasukin lahat ng mga pulis. Baka dyan na sila magkampo sa loob. Oo nga, paano yon? Paano, Jason, kung pumasok yung mga pulis tas hindi na lumabas? Di ba yun yung plano ni Torre? Pero sabi naman ni Ma'am Nori, yung ano natin, yung executive secretary natin ng ni KOJC, legal counsel Attorney Israelito Torion. Hindi pwede yung gusto nila na manatili, and even it was affirmed in the Senate hearing by Senator Bato de la Rosa na hindi pwede yung gagawin yun. Yeah, that's trespassing. Yun ang gusto ni Torre, manirahan dito 1 month, Oh, 1,000 another violation. Kung gusto niyo na madagdagan yung violation ng mga kung gusto nilang Paano kung may maraming armas, nasa loob na? alam na, sabi nga nila, Paano batas is paalisin yung batas. armas? Batas is batas. Ay, Nasa oo. kanila lang yan. Nasa kanila lang yan kung gusto nilang madagdagan yung kahihiyan sa Philippine National Police. Mm-mm. So it's your the ball is yours. If you want to follow or if you want not to follow the law. Kayo ang batas, di ba? So sundin niyo yung batas. Mm-mm. Thank you, You Sir go. Jason. Sir Jason Rubrico. Ha? Magla-live. Oo, live po tayo 8 p.m. Live po ang Banateros. Pwede. Oo, pwede. Para madagdagan ng pogi. Dapat wasakin ang kampo nila para wala na magmarcha dyan. Oo nga, dapat pambira to utak nito mga pulis na to. Meron silang kampo para mag-jogging. Dito sila sa National Highway, tapat ng airport nag-jogging. Saka try mo mag-jogging sa tapat ng Terminal 2 ng airport dyan. Para kang tanga. Ay, sorry po. Niniwasan ko na magmura. Sorry. Si Banat Bay po kasi ay may asthma. Alam mo, asthmatic yun pagka talagang nagkasakit yun. Hindi nga nakaka-live. Pag pumasok, sabi dito, pag pumasok sila at ayaw ng lumabas, edi ask assistance from AFP. Ayan. Siguro isa po yan sa mga paraan para mapalabas sila. Pero ewan ko lang, kasi alam ko, andito ang mga Duterte, andito si BP Sara eh. Wesley, gandang uniform nyo sir, mas lalo kayong pumogi. Oy, thank you Wesley. Oo, ganda ng uniform. Sana dagdagan ni Miss Hana. May kontrabida dito sa harap ko. First night, Blue Eagle, mga kapal ng mukha talaga kung dyan sila magkakampo sa... Ay, correct. Ayan nga ang plano ni Torre, di ba? Dito sila magkampo sa loob. Ewan ko ba? Coach, pwede ba pumasok dyan kahit hindi member ng KOJC? I'm not sure, pero parang sa ngayon hindi ata pwede. I'm not sure kasi medyo naka-red alert ngayon eh. Unless, syempre, estudyante ka. Kasi may school po sa loob to. May school dito, may mga establishments. No? But